Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jordan Adams may sinabi sa Ginebra at sa kanyang magiging matchup na si Justin Brownlee. Isa pang rebanse ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen. Bakit nga ba hindi kumbinsido si Coach Tim Cone? Nung huling magarap, itong Barangay Ginebra at San Miguel Beermen ay nagawa nga ng Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Pero kung si Coach Tim Cone nga raw ang tatanungin, ay hindi nga raw ito kumbinsido o satisfy sa kanilang pagkakapanalo kontra San Miguel dahil pareho raw hindi maganda yung kanilang inilaro. Sinabi pa ni Coach Tim na nakalusot lang yung kanyang kuponan. Pero dahil daw sa nagawa ng Ginebra na makabawi sa Blackwater Bossing at Rain or Shine ng Lasso Painters, ay napakalaki raw ng inangat ng kumpiyansa ng kanyang mga players at dadalhin nga raw nila ang momentum na yan kontra San Miguel Beermen. Pero yung nakikita nga daw na problema ni Coach Tim Cone ay itong si Junmar Fajardo, lalo na't pilay yung kanilang frontcourt lineup dahil sa pagkaka-injury ni Isaac Go. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra para may pagpatuloy yung kanilang winning streak kontra San Miguel Beermen? Unang-una sa kanilang listahan ay kailangan nila ng strong start sa mga pagkakapanalo ng Barangay Ginebra. Nitong mga nakalipas nilang laro ay strong start nga palagi yung kanilang ipinapamalas. Maaga pa lang, aggressive agad yung Barangay Ginebra. At yan nga yung unang-unang kailangan nilang gawin. Kailangan nilang unahan ang San Miguel Beermen na ma-dictate yung tempo ng laro. Hindi nga po pwedeng magpabagal-bagal ang Barangay Ginebra dahil napakarami nga talented players ng San Miguel Beermen. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay total team effort. Alam naman natin, bawat position ay merong star player ang San Miguel. Kaya naman, dehadong-dehado ang Barangay Ginebra pagdating sa individual talent. Kaya naman, kinakailangan nilang idaan sa total team effort at dyan na nga papasok yung napakagandang sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. At these past few games ng Barangay Ginebra ay naipapakita na nga nila yung ganda ng flow ng kanilang opensa, ganda ng kanilang ball movement. Makikita nyo rin yan sa kanilang stat sheet kung saan halos lahat ng kanilang mga players ay nakapagko-contribute ng double digit a game. Hindi nga lang si Brownlee yung kanilang inaasahan. At yan nga yung pinaka-weapon ngayon ng Barangay Ginebra na po pwede nilang magamit kontra San Miguel Beermen dahil unpredictable nga ngayon yung kanilang opensa. Hindi mo alam kung sino yung kakamada. Nandyan si Justin Brownlee na maaasahan talaga sa opensa, pero nandyan rin yung mga local players gaya nila Scotty Thompson, Maverick Ahanmisi, RJ Abarrientos, lalong-lalo na itong si Stephen Holt na napakaganda ng ipinapakitang performance. Ngayong komportable na ito sa sistema ni Coach Tim na triangle offense. At dyan na nga papasok ang consistency. Kailangan nilang may pagpatuloy yung kanilang magandang ipinapakita. Hindi nga lang sa opensa kailangan maipakita ng Barangay Ginebra ang kanilang total team effort dahil kailangan rin nila yan pagdating sa depensa, lalo na't napakaraming talented players ng SMB. At yan naman yung advantage para sa Barangay Ginebra dahil mahilig ngang mag-isolation ang San Miguel, kaya madali itong makukontra ni Coach Tim Cone gamit ang kanyang defensive game plan. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay more player rotation. Gaya nga ng sabi natin kanina, maraming talented players ang San Miguel Beermen, kaya mas malawak yung kanilang player rotation at kailangan niyang sabayan ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na pagdating sa frontcourt position. Ngayong injured itong si Isaac Go. Sa ngayon nga mga chong ay si Japet Aguilar yung natitirang big man ni Coach Tim na maaasahan sa loob ng painted area. At hindi nga kakayanin ni Japet na siya lang sa ilalim, kaya kailangan gamitin ni Coach Tim yung kanyang mga bench big man na sila Ben Adamos,
Lalong-lalo na itong si Raymond Aguilar. Para sa akin mga chong, ay itong si Raymond Aguilar yung po pwedeng maasahan ni Coach Tim na pangdepensa dahil napakatigas nga ng katawan nito at talagang makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Sunod sa kailangan gawin ng Barangay Ginebra ay magtiwala sa isa't isa. Alam naman natin, hindi madali yung sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Pero kailangan nga nilang magtiwala sa isa't isa para mapatakbo yan ng maayos. Ang maganda naman sa Barangay Ginebra ay meron na silang nabubuong chemistry. At panghuli sa pinaka-importante sa lahat ay strong finish. Napaka-importante nga yan kontra San Miguel Beermen. Maganda man yung kanilang maging panimula, pero walang panapos ay sayang lang yung kanilang effort. Dahil anytime, pwede silang mabaliktad ng San Miguel Beermen. At para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo na bakbakan ang magiging rebanse ng Ginebra at San Miguel Beermen. At sa magiging rematch nga na yan, ay mayroon ngang sinabi itong si Jordan Adams patungkol sa Barangay Ginebra. Matapos palitan ng San Miguel itong si Jordan Adams, ay agad rin nila itong ibinalik as an import ngayong conference at agad nga itong nakapagpakita ng magandang performance kung saan ay nakapagtala ito ng 49 big points. At natanong nga ang nasabing SMB import kung ano ang insight niya sa paparating na rematch nila kontra Ginebra, ay ang nasabi nga lang nito ay babawi nga raw ang kanyang kupunan at excited nga raw ito sa magiging matchup nila ni Justin Brownlee at magkikita na nga lang daw sila in hard court. Para sa akin mga chong, ay ang matchup ni Brownlee at Jordan Adams ang aabangan sa bakbakang San Miguel kontra Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo dito kay Jordan Adams at sa magiging rematch ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.